Sige mga tao, ito ang ginawa ni Pedro Sanchez sa kanyang bansa. 500,000 illegal na migranteng walang dokumento. Maaari na ngayong maging mamamayang Espanyol. At sa gayon, maaari na rin silang maging Europeo. Kailangan ng trabaho ng mga doktor at inhinyerong ito. At saka, maaari rin silang pumunta higit pa dyan, maaari rin silang pumunta sa Australia dahil sa ating mga kaliwa, globalista, kaawa-awa. Ang punong ministro na si Anthony Albanese ay lumagda ng isang kasunduan sa malayang kalakalan kasama ang European Union. Ayon dito, lahat ng mga doktor at inhinyero na ito ay basta-basta na lang pwedeng pumunta dito sa Australia. Pero ano ang nangyayari sa Espanya? Tingnan mo ito. Kaya kahit na nagpoprotesta ang mga mamamayan ng Espanya laban sa pagtaas ng Islamismo at mga ilegal na migrante, walang nakikinig. Tingnan mo ito. España cristiana y no musulmana. España cristiana y no musulmana. Kaya ang Espanya ay hindi. Ang Espanya ay Kristiyano, hindi ito Muslim. Nangyari ito noong 2024, kaya matagal na rin. Malinaw naman, mula noon, binahan na ni Pedro Sanchez ang Espanya. Nangyari ito noong nakaraang taon. Cristiano at hindi Muslim. Cristiano España. Cristiano España. Cristiano España. Malinaw na ito ay montage ng iba't ibang clip. Pero bukod pa ron, nagpoprotesta ang mga Kastila laban sa Islamisasyon at pagdagsa ng ilegal na migrante sa kanilang bansa. Malinaw na kapag kaliwang globalista, marxista, sosyalista o komunista ang inihalal, hindi sila naniniwala sa malayang pananalita at demokrasya. Pinaniniwalaan lang nilang agenda nilang sirain ito. Tingnan mo, ito ang nangyayari ngayon sa Espanya. Gusto ko lang ipakita sa iyo ito. Tingnan mo kung paano sila dumaragsa. Sino ang mag-aakalang kapag ginawang legal ang 500,000 illegal na migrante, dadami pa. Lalo ang mga illegal na migrante. Kaya ang mga doktor at inhinyero ay nasa Espanya. Dinadagsa nila ang Espanya at pati na rin ang Europa. Tingnan mo ito, isa pang video. Tingnan mo sila. Lahat sila ay mga Islamista, mga Muslim. Muslims. Kristiyanang hindi Muslim. Pero, Hindi mga Muslim. Kung hindi sila mga Muslim, sila ay mga Afrikanong mula sa Sub-Saharan. Cristiano hindi Muslim. Sasabihin ng kaliwa, mababait lang daw ang mga taong ito. Sila ay tumatakas mula sa mga digmaan. Nais nila ng mas magandang buhay. Ang Espanya o Europa o Britanya ay itinayo ng mga imigrante. Ang Amerika ay isang bansa ng mga imigrante. Bla bla. Pero ano ba talaga ang ginagawa nila pagdating nila? Ito ang ginagawa nila pagdating nila. Tingnan mo. Ang mga peking asylum seeker ay puwersahang pumapasok at sinusubukang sakupin ang bahay ng mga taga-Espanya. May tumawag sa pulis! Makiusap, tawagin ang pulis! Nire-record ko kayo! Basta-basta na lang nilang inaagaw ang bahay! Hindi ka pwedeng nandyan sa kahit anong dahilan! Ikaw! Hoy! Sa tingin ko may balita kamakailan na maraming Espanyol ang kumuha ng mga taong sa pilitang magpapalaya sa mga iyon. Siyempre, kung retirado ka na at mag-isa, may mga squatter na pumapasok at inaagaw ang bahay mo. Nagsimula silang manirahan ron bilang squatter. Anong gagawin mo? Kaya magdadala ka ng mga tao at palalayasin sila ng sapilitan. Pinaalis sila dahil. Maluwag talaga ang mga batas tungkol sa pagpapalis na ginawa para sa mga katutubong Kastila. Pero malinaw na hindi para sa mga taong ito. Kaya nung nakaraang linggo o 2 linggo nang nakalipas, isa sa mga lalaking iyon, isa sa mga taong nagpapalayas sa mga ito, ay brutal na sinaksak at pinatay sa Espanya, sa Barcelona yata. Meron pa nga, may pelikula pa nga tungkol doon. Nakunan pa ito ng kamera. Arab. Kahit makita ko man, sa tingin ko hindi ko naman ito maipalalabas.
Iyan ang nangyayari. Hoy! Hindi ka pwedeng nandito! Hindi ka pwedeng nandito! Hindi pwede! Hindi ka pwedeng nandito! Walang hiya. Walang hiya talaga. Tingnan mo, pinasok nila ang bahay. Oye! Malinaw na sinabi ng babaeng Kastila sa kanila. Tama na. Huwag gawin yan. Gano! Hindi yan ubra. Tingnan mo itong lalaking Kastila. Susubukan niyang pigilan sila. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Dito! Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Sa wakas, sumuko na rin sila. Aba, ang bait naman niya. Isinasarapan niya ang pinto. Sumpa ko sa aking ina. Sumpa ko. Oo. At babalik ako ron. Isinara niya ang gate. Ito ang isa pa! Ito ang isa pa! Ikaw ang isa pang karakter! Ikaw ang isa pang karakter! Hindi kayo makakapasok dito! Hindi talaga kayo makakapasok! Hindi ka makakapasok! Hindi ka makakapasok! Naintindihan mo ba ako? Hindi ka talaga makakapasok! Hindi ka talaga makakapasok! Habi na target! Akala mo naman uubra yan. Kahit pa nakilala mo siya, akala mo naman uubra yan. Tumugtog ka! Lumayas ka! Hindi ka papasok! Hindi! Oo! Itong pulis na to! Ito ang aking kwarto. Wala akong pakialam! Hindi ka makakapasok! Pero pasensya na! Sobrang pasensya na talaga! Pero hindi ka pwedeng pumasok! Naiintindihan kita, pero hindi pwede! Naiintindihan talaga kita, totoo! Hindi pwede. Alam ko na, Mau, susubukan mo na! Susubukan mo. Oo. Tama na! Hindi pwede! Ala! Sige na! Police, ilmo dan maison de dormir, wala tourne a Afrique. Pasensya na po! Nasaan si Pedro Sanchez? Siya ang gumawa nito sa bansa niya. Alam mo ba ginagawa nila? Tingnan mo to. Si Justin Trudeau ang binahari ng Canada ng mga migranteng mula sa ikatlong mundo. Tingnan mo siya. Masaya siyang namumuhay kasama si Katy Perry. Binabahan nila ng mga basura ng mundo ang mga komunidad ng mga ordinaryong tao. At pagkatapos, ay namumuhay sila ng marangya at sagad sa karangyaan. Ingnan mo, naglalakad ang mga lalaking migrante mula sa ikatlong mundo na may itak at kutsilyo. Ayan na, basta naglalakad lang sila. Pagkatapos, nag-aaway at nagsasaksakan sila. At kapag hindi sila nag-aaway, mananaksak naman sila ng isang inosenteng taong walang kinalaman. Isang inosenteng Kastila. May mga masaya rin akong video. Tingnan mo itong agresibong migrante. Tingnan mo kung gaano ka-agresibo. Sobrang agresibo. Hintayin mo hanggang dulo. Prelo, yung lalaki. Hulihin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Inaabangan nila ang pagkakataon yun. Hulihin siya. Hulihin siya. Ilagay mong tuhod mo dyan. Hawakan mo siya. Hawakan mo siya. Maganda ang ending nito. Nasaan na ang pulis na umaresto kay George Floyd? Nasaan siya? May isa na namang bago. Isa na namang masayang pagtatapos. Isa na namang feel-good na video. Tingnan mo ang dalawang agresibong migrante mula sa ikatlong mundo na sinubukang nakawa ng isang batang metrosexual na Kastila. Sinabi ko na binubuksan mo ang maleta niya. Itong lalaking ito, tingnan mo siya, malambot. Malamang isa siyang pawoke. Malamang isa siyang ref. Isa siya sa tipong welcome ng welcome. Tingnan mo siya, ang siga na ito. Ang tanga naman ito. Sipay mo na lang siya dyan. Nasa pinakamaling lugar siya para gawin yan. Ayos. Ina? Inay! Inay? Inay! Inay? Kapag napagtanto nila na mas marami tayo kaysa sa kanila,
Gagawin ko ang lahat. What language do you... Inay! Why are you stealing though? Bata ka pa, matalino ka. Hindi siya matalino. Sino nagsabi na matalino siya? Bobo siya, bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho? Ang IQ niya ay katulad ng sasaging. Tumigil ka na sa pagnanakaw. Wala akong pakialam sa pulis. No quiero golpearte. No quiero golpearte. Kunin mo siya. No quiero golpearte solo porque estás robando. Tinawag niya ang mga kaibigan niya. Parang pwede na siya magpasiga. Ginawa ito ni Pedro Sanchez sa Espanya para lang makakuha siya ng buto. Hayaan ninyong tapusin kong video na ito gamit ang klasikong video mula sa talunang ito. Baliw, woke na babae na nagsabi na, oo, maganda ang Great Replacement Theory na ito. Gusto naming maging masaya sila na mapalitan. Pakinggan ninyo ang babaeng ito. Mga migranteng na brainwash na huwag kaming iwan na mag-isa sa sobrang pasismo. At syempre, oo, gusto naming bumoto sila. Oo, syempre. Gusto ko makasalubong niya ang isa sa mga migranteng ipinakita ko sa'yo sa isang madilim na gabi. Gusto lang niyang makasalubong. Alam mo, sobrang tanga ng mga to. Lalapit pa siya sa kanila. Uy, ayos lang ba kayo? Gusto niyo ng pagkain? Sasabihin nila, oo. Hindi ko naman ginugusto yun para sa kahit sino pero... Hindi ba ironic kung mangyari sa kanya yon? Oo, nakuha na namin ang mga papeles, regularisasyon na ngayon, at aasikasuhin na namin ang pagkamamamayan. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Nagna-nice, hindi nagna-nice. Wala namang ibig sabihin yon. Kahit mag-wish ako ng isang bagay, hindi ibig sabihin na mangyayari yon. Alam mo hindi. Magiging ironic lang yon. Magiging edukasyonal para sa kanya kung makatagpo siya ng isa sa mga agresibong migranteng nanggagahasa ng mga babaeng Espanyol sa kaliwat kanan para maranasan niya mismo. Baka magbagong pananaw niya pagkatapos nun. Nationality. Gusto kong tanungin ang mga migranteng na impluwensyahan ng lipunan na huwag kaming iwan sa gitna ng pasismo. Gusto rin naming bumoto sila. Oo, nakuha na namin ang mga papeles at regularisasyon na yung tinutungan na namin ang pagkamamamayan o pagbabago ng batas para makaboto sila. Oh, sana nga replacement theory. Umaasa talaga akong tuluyang matanggal ang mga pasista at rasista. Ang bansang ito ay may mga migrante at manggagawa. Tingnan mo ang mga tanga. Lahat pumapalakpak para sa kaliwa. Oo. Sabi niya, ang galing ng mga taong ipinakita ko. Nakikiusap siya sa kanila na huwag umalis. Dahil kung umalis sila, kami na lang at mga pasista ang matitira. Gusto kong makasalubong nila ang mga migranteng yon. Siyempre, gusto ko talaga na magkaroon ng kapalit-kapalit ng mga pasista, kapalit ng mga rasista, kapalit ng mga umaasa lang, at magagawa natin yon kasama ang mga manggagawa ng bansang ito. Ano mang kulay ng balat mo, sino ka man o itim. Si Morona, kasama ang lahat ng kapwa niyang babaeng manggagawa sa buong bansa. Lahat sila. Gusto niyong palitan ng mga doktor at inhinyero ang mga Kastila. Mayroong uri ng sakit sa pag-iisip. Patingin ko sa ito. Itong mga woke na babae, parang may kakaibang sexual na fetish. Tingnan mo ito. Sumasayaw sila kasama ang... Sila! Hindi maganda ang kalalabasan nito. Nagnanakaw lang! Ayokong saktan ka! Ayokong saktan ka! Ayokong saktan ka! Hindi ko alam. Hindi ko na kaya panuurin to. Hanggat walang solusyon agad sa politika, hindi maganda kalalabasan para sa lahat.